Sasagutin natin ang dalawang tanong dito. First question is, anong araw ba ang Sabbath? At kailangan ba nating i-observe yan? Second question is, anong araw ba dapat tayo magsimba to praise and worship God? Now, sagutin natin yung first question. Anong araw ang Sabbath? Sabado yan. Hindi yan linggo at hindi magbabago yan. Now, should we observe it? Hindi tayo obligated or required na i-observe ang Sabbath. Lilinawin ko lang, ang Sabbath is the day of rest. Baka kasi yung iba dyan akala ang Sabbath ay ang araw ng pagpunta sa simbahan to praise and worship God. Hindi po, wala pong sinasabi ang Bible na ganon. Sabbath is a law na ibinigay ng Diyos specific para sa nation ng Israel. Nabanggit ni Moses yan sa Deuteronomy 5 verse 15. Sabi niya, dati kayong alipin sa Egypt, ngunit niligtas kayo ng Diyos. Kaya ngayon, inuutos niya sa inyo na sundin ang Sabbath. Ang Sabbath ay parte ng law of sin and death. Okay, so ang sabi niya, hindi daw tayo obligated mangili ng Sabbath. Totoo ba yun? Ang pasagutin natin ay si Kristo. At ano ang sabi niya? If you love me, keep my commandments. At ang fourth commandment ay ang utos na ipangilin mo ang Sabat sa ikapitong araw. Ito ay napabilang sa dakilang kautusan na ibigin mo ang Diyos. Sa madaling salita, ito ay bunga ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya kung sasabihin mong hindi ka obligado na mangilin ng Sabat, yun ay kung hindi mo mahal ang Diyos. Dahil ang pagsunod sa kanyang mga utos ay bunga ng tunay na pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, love is the fulfillment of the law. Pag-ibig ang siya nagtulak sa tao upang sundin si Kristo. Kaya't ito ay isang bunga ng relasyon at hindi isang mabigat na obligasyon. Pangalawa, ang sabi niya, ang Sabat daw ay hindi araw ng pagsamba. Totoo ba yun? Pero ano ang sabi sa Leviticus chapter 23 verse 3? Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, isang banal na pagtitipon. Ibig sabihin, may pagsamba. Kaya sa Lucas 4:16, si Jesus mismo ay pumupunta sa sinaguga tuwing Sabat para sumamba. At ganun din ang kanyang mga alagad. Number 3, sabi niya, Sabat is a law na ibinigay ng Diyos specific para sa nation ng Israel. At ang ginagamit niyang talata para patunayan ito ay ang Deuteronomy chapter 5 verse 15, kung saan pinaalalahanan ng Diyos ang Israel tungkol sa Sabat bilang tanda ng kanilang paglaya sa Ehipto. Pero ibig ba sabihin nito para lang sa Israel ang Sabat? Mali. Dahil wala pa ang mga Israelita, may Sabat na. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 27, ang Sabat ay ginawa para sa tao at yan ay isinalin sa wikang Grego na anthropos, meaning mankind, human race. So ibig sabihin, ang Sabat ay ginawa para sa lahat ng tao, walang pinipiling lahi. Sumula pa kila Adam and Eve, dahil ang Sabat ay nagsimula pagkatapos likhain ng Diyos ang mundong ito sa 6 na araw, at binasbasan niya ang ikapitong araw at ginawa itong banal na siyang tinatawag na Sabbath Day. So wala pa ang mga Israelita, may mga nangingilin na ng Sabat. At sa Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23, sinasabi diyan na sa bagong langit at bagong lupa, ang lahat ay mangingilin ng Sabat. Kaya kung sa langit ay ipapangilin ito, bakit nila ipinapangaral na ang Sabat ay hindi na kailangan sundin? And number 4, ang sabi niya, ang Sabat daw ay parte ng law of sin and death. Ito ba ay truth or myth? Ang tamang sagot ay myth. Hindi yan totoo. Isa lang itong bunga ng wrong theology. Bakit? Dahil ang law of sin and death ay hindi ang 10 utos, kundi ito ay ang prinsipyo ng kasalanan na naghahari sa buhay ng taong hiwalay kay Kristo. Ito ang kalagayan ng isang alipin ng kasalanan na hahantong sa kamatayan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang Sabat naman ay parte ng 10 Commandments na napabilang sa dakilang utos na ibigin mo ang Diyos. Kaya papaano magiging bahagi ng law of sin and death ang isang utos na ipinag-utos mismo ng Diyos para ipakita natin ang ating pag-ibig at pagsamba sa Kanya? Sabi ni Apostol Pablo, pinalaya na ako ng kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo mula sa
kautusan ng kasalanan at kamatayan. So dito, hindi tinutukoy ni Pablo ang 10 utos bilang law of sin and death. Sa halip, tinutukoy niya ang espiritual na kalagayan ng taong alipin ng kasalanan. At ipinaliwanag niya ito sa Romans chapter 7 verse 22 hanggang 23. Sabi niya, nagagalak akong sumunod sa kautusan ng Diyos, ngunit may isa pang batas na gumagawa sa aking katawan, isang batas na lumalaban sa kautusan ng aking pag-iisip at bumibihag sa akin sa kasalanan. Dito, may dalawang kautusan na binabanggit si Pablo. Ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos na kanyang ikinagagalak na sundin, at ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ito ang prinsipyong lumalaban sa pagsunod sa Diyos na naghahari sa taong wala kay Kristo. Kaya malinaw na ang law of sin and death ay hindi ang 10 utos, kundi ang makasalanang kalagayan ng isang taong hindi isinuko ang buhay kay Kristo. So sino ang nasa ilalim ng law of sin and death ayon sa Romans chapter 8 verse 1 and 2? Ito ay ang mga hiwalay kay Kristo, at ang isa sa halimbawa nito ay ang mga Hudyo na masipag sumunod sa kautusan ngunit itinanggi si Kristo dahil wala silang pananampalataya, kaya nagiging legalistic at self-righteous ang kanilang pagsunod. Kaya kahit sinunod nila ang 10 utos, nanatili pa rin sila sa ilalim ng kasalanan at kamatayan dahil sila ay hiwalay kay Kristo. At ano nga ang Sabat? Ang Sabat ay ang ika-4 na utos ng 10 Commandments na napabilang sa kautosang ibigin mo ang Diyos. Kaya sabi ni Kristo, "If you love me, keep my commandments." Ibig sabihin, ang pagsunod sa Sabat ay bunga ng ating pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. So ano ang mangyayari kung ayaw nating sundin ang 10 Commandments? Kung ayaw nating sundin ang utos na ipangilin ang Sabat? Well, ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ayon naman sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, ang hindi pagsunod sa utos na ipangilin ang Sabat sa ika-7 araw o sa araw na Sabado ay kasalanan. At ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Ngunit tandaan natin, hindi tayo naliligtas sa pagsunod sa kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos kay Kristo lamang. Ang pagsunod sa kautusan ay bunga ng pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya ang Sabat ay hindi bahagi ng law of sin and death, kundi bahagi ng law of life in Christ Jesus. Kaya ang mga nakay Kristo ay sumusunod sa 10 Commandments dahil ito ang bunga ng kanilang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na if you love me, keep my commandments. Ikaw, mahal mo ba si Kristo? Kung ang sagot mo ay yes, i-comment mo ito, #I love Jesus.